problem number 9. So kung mapapansin wala yung problem number 10 kasi naisip ko kasi na ang gagawin ko na lang yung problem number 10, problem 11, problem 12 is gagawin ko siyang partial decomposition kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon is ganito yung mga problem sa Laplace. No, minsan may na-encounter pa rin tayo ng mga partial. Paano kung ang problem mo is partial decomposition? So paano mo siya i-solve gamit ang inverse of Laplace? Okay pa sana kung Laplace lang, di ba? Madali na lang natin ma-separate yan by partial decomposition. So paano i-inverse, no? So sobrang haba. So naisip ko na gagawan ko na lang siya ng part 1 to part 3 na which is 3 problem. Kasi mahaba naman siya masyado o yung solution masyadong mahaba dahil pinapahaba yun ng partial fraction decomposition. No? So, gagawin ko na lang separate of video. So, para mas maganda. So, I think ito na yung last problem ko sa ganitong problem. Then, proceed po tayo sa inverse of Laplace ng partial decomposition. So, ngayon, sagutan natin yung problem number 9. So, the problem number 9 is the inverse of Laplace s plus 1 all over s squared plus 6s plus 25. So, una sa lahat, gusto ko lang sabihin na meron po tayong formula na ganito. Laplace of e to the 80 which is na-tackle ko na dito, na-lecture ko na yan dati dun sa problem number 1 into natin which is dun sa dun sa 20 problems. Kasi meron po yung ganyan dun sa 20 problems na ginawa ko. So, ngayon, tandaan lang po natin yung formula na yan kasi gagamitin po natin yan. So, I think familiar na kayo dyan. So, ang formula na yan, meron po yung equivalent na B all over S minus A quantity, no? Plus B squared. Yan po yung formula niya. So, ibig sabihin, ito po yung formula na gagamitin natin dito. So, ngayon, tingnan natin. So, that is S plus 1 all over what? So, all over nito. So, ito gawin natin ano ba mga narito? So, gawin natin 6s. So, dahil ito, so wait lang, hindi na pala nakikita, sorry. So, dahil i-convert po natin ng ganitong formula, so gawin na natin, kunin natin ang difference ng 25. So, 16 lang naman ang difference niyan. So, that is s squared plus 6s plus 9 plus 16. So, no? Kasi 9 plus 16, that is 25. So, ngayon, pwede natin gawin itong, kasi ito, perfect square of trinomial. So, pwede natin gawin square of binomial, which is ganito. So, that is what? That is s plus 1. Then, magiging s minus a. So, ito, ano ba yung square root of 9? That is what? So, 9 is 3. So, kung malito kayo, ang ginawa ko lang dyan, so, ganito na lang. Ang ginawa ko po dyan is completing the square. Kasi ganito po yan. So, i-rewrite ko lang. That is s squared plus 6s, no? Plus 25 equal to 0. So, kung kukunin po natin yung ano nito, completing the square, that is what? That is s squared plus 6s. Transpose natin yung 25, that is negative 25, no? So, di ba, ang completing the square natin, dinidivide po natin yung sa gitna sa 2. So, 6 divide 2, that is what? 6 divide 2, that is 2. 2 to the power of 2, that is 4. 4. Then, dito, negative 25 plus 4. So, ngayon, magiging what? Magiging ano siya? Magiging 25 yan. So, 25 s squared plus 6s. Then, 19, no? So, negative 25 to positive, ano natin? Positive 4, that is what? That is, wait lang, baka nagkamali ko. 6, hindi pala 4 dito, sorry. Kaya pala hindi mo. 6 divided 2, that is 3. 3 to the power of 2, 3 to the power of 2, that is 9. So, negative 9, sorry. So, plus 9. So, negative 25 to positive 9. So, that is what? That is 16. Tama ba? Negative 16. Ngayon, s squared plus 6s plus 9. Ito, transpose mo sa kabila, magiging positive 16. So, ganyan po yan siya. Kaya naging ganito. Completing the square lang. So, ngayon, ang purpose po natin, kaya ginamit po natin yung completing the square para makaform po tayo ng square of binomial. So, dahil ito perfect square of trinomial, pwede mong gawin square of binomial. So, magiging plus b na lang. So, magiging plus 4 na lang. So, agree kayo na plus 4. Yung 16. Kasi tingnan mo. Ito kasi b. Di ba? Halimbawa, b yan. That is 16. Di ba? Ngayon, pag ano natin, so ganito ba, b squared yan, that is 16. So, ngayon, pag ini-square root natin yan,
That is what? That is 4 na lang. Diba? So, 4 na lang. So, pwede mong gawin 4 quantity. Bakit? Kasi naka-quantity yung b squared. So, 4 quantity. So, ang gawin natin, ito, i-isolate po natin yung problem natin sa positive pala dito lahat, no? So, positive dito, hindi negative. I-isolate natin yung denominator natin, gawin natin numerator. So, magiging ganito yan siya. Magiging s plus 3 minus 2. So, s plus 1 pa rin yung natignan nyo. Pag tinanggal natin yung parenthesis dito, ano yung natira? 3 minus 1. 3 minus 1, that is 1. S plus 1 pa rin. So, same lang naman. So, ang purpose po natin dito, para mas madali po natin siya magawa ng Laplace transform, which is, although naman ginagamit po natin ito sa algebra, no? So, madalas po yan ang ginagamit sa algebra. Pag nagsisimplify po tayo, which is, wala pong applicable na method na pwede mong gamitin, which is ito lang. So, ngayon, ang gawin natin, i-separate natin. Bakit? Meron na po tayong operation na negative 2. So, pwede natin i-separate yung negative 2. Pag siniparate natin, magiging dito, magiging negative 2 all over s plus 3 quantity plus 4. So, same lang po yan. Siniparate ko lang yung 2 kanina. So, ngayon, madali na po natin siya ma-solve. So, tignan natin. Diba? Tignan mo. Yung ano natin dito kasi is, yung ilalagay ko na, may nakalimutan ako isang formula dito. That is what? That is a to the 80. Ang nalagay kong, cosine yan. Kasi sine ito. Ang nalagay kong formula, which is hindi yung gagamitin natin. Dapat ang nilagay kong formula dito, yung gagamitin natin. So, that is s minus a. Formula po yan. That is what? That is s minus a quantity plus b squared. Yan. Kasi cosine kasi ito. Tignan nyo, cosine. So, ngayon, ano yung pinagmulan? Bakit siya naging ganito? Positive 3. Malamang negative 3 yan, di ba? Kasi kung negative 3, isa-substitute mo sa a, negative times negative, that is positive 3. Kaya, ang malamang pinagmulan nito, that is ganito. Negative na 80. So, kung negative yan, magiging ganito siya. Magiging negative of 3t. No? Cosine of dito. Cosine of 40. Kasi cosine, ang b po, yan po yung 4. Ngayon, pag sinimplify mo yan, tignan mo, b squared. So, ano yung b mo? That is 4. No? So, ito yung sagot dito. So, dito naman tayo, that is negative 1/2 of what? Sine. Dito naman sa kay sine. Kasi sine naman ito. Tignan mo, b. Ano yung b mo? So, ang b mo dito is what? Yung, dito. So, ang square root of 2, ang square root ng 4, that is 2. So, pwede man, ibaba naman yan. So, wala tayong pagkalam sa 2 na ito. Wala tayong pagkalam dito. Kasi, ang gagawin kasi yan, magiging ganito kasi yan, negative 1/2. Siguro, agree naman kayo dito, pag yung 1/2, na-prove na po natin yan kung paano yung ginagawa dun sa previous problem po natin. So, ito, magiging e to the negative 3t, yan pa rin. Sine of 4t. Tama ba? Yan. So, ito na. Ito na yung sagot natin sa problem number 9. So, yan po yung last problem po natin sa problem number 9, sa inverse of Laplace. Then, proceed po ako sa inverse of Laplace partial decomposition. So, para maiba naman, kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon is ganito lang yung problem. Paano kung partial decomposition? So, paano mo siya isosolve, no? So, yun lang. So, maraming salamat and thank you.